Ayan, pinasinag nga. Yang account na Kagawad Joey ay nagsimulang magkalat ng fake news tungkol sa akin. Na di umano'y may sinabi ako tungkol sa Noche Buena. Sa totoo lang, wala akong statement kahit ano kung ang pag-uusapan natin ay Noche Buena. At yan ay palagay ko ikinalat niya dahil naging viral yata yung sinabi ng ating DTI Secretary na yung halagang 500 pesos yata ay kasyang-kasa sa Noche Buena para sa isang pamilya. Ngayon, ay dahil hindi ko naman talaga sinabi dyan at yan naman ay pilit nilang kinakalat, nakipag-ugnayan na kami doon sa CICC. Nakausap ko mismo si Yusek Aboy Paraiso. Oo, kaya yan ay mabuti pa yung mga ganyang ahensya, madali mong makausap eh. Opo. May kinalaman kasi sa budget nila yan. Sabi ko sa kanya, dahil mas masipag ka ako kaysa sa NTC, isa sa i-discuss ko mamaya, doon sa sinasabi ko sa yung nagambag ako kung paano natin ayusin ang budget. Yung NTC kasi, ay nakitaan namin ng malalaking mga problema doon sa kanilang mga biniling mga, yung tinawag nilang modernization ng parang IT sa kanilang mismong tanggapan. Dalawang components yun. May tinatawag silang GSM monitoring at saka yung benchmark monitoring. Pero bago ko sabihin yan, kaya ko lang binabanggit yung tungkol dyan sapagkat yung parte ng budget na nakita ko sa NTC na napakalaki, na may sablay naman yung pagpapatupad ng kanilang mga programa, ilalagay ko nga sa CICC. Ito yung Cybercrime Investigation Coordinating Center. Yes po. Mas maganda ka kung dito natin ilagak para nga sugpuin yung mga ganyang mga klaseng fake news. Nasa sa ilalim po ng DICT yan, Sen. Oo, DICT. Ngayon, siguro, gagawin ko na rin sigurong magte-take advantage na ako sa pagkakataong dinidiscuss natin ito, Jen. Opo. Sige po, Sen. Para kausapin natin ang Meta. Di ba? We are reaching out to Meta and its third-party fact checkers, notably Verifiles and Rappler, that they should be vigilant and I think more proactive in monitoring fake news na kagaya nito, Jen. Talaga pong wala po akong sinabi ng kahit ano patungkol sa Noche Buena. At yan ay tatanggihan ko talaga. Wala po akong sinasabi. Ikinakalat nila, kayo pong mga kababayan natin, kailangang mag-ingat po kayo, maging vigilant din kayo. Huwag po kayong magpapaninlang, huwag po kayong magpapaligaw sa mga ganitong klaseng mga fake news. Pero ang original nag-post ba yan? Saan nabanggit niyo yung Cap Joey? May Kagawad Joey. Yun ang Kagawad account. Joey? Yun ang account. Yun sa taas. Yun pala. Ayan. So, yun na may-ari ng Facebook account. Kagawad Joey. Ayun. Ang layunin nila, mailigaw nila yung kababayan natin, makapandaya, kahit na hindi ko sinabi, pipilitin nilang sa akin galing yung pananalita na yun. Tapos may kunyari pang, wait lang, totoo ba ito? Merong ipakita mo nga ulit direct, para, wait lang, totoo ba ito? Seryoso ka ba? May makunyari ba mga question mark, Sen, pero yung picture, nandun talaga. At saka kumalot na ito Kanya-kanya na ng version ito Meron pang tungkol sa Christmas bonus, Sen, pahayag nyo din daw Ewan ko, yung mga taong yan talagang mahilig mag-imbento na lang at mag-imagine kahit wala akong sinasabi. Bakit kaya palaging akong ginagamit nila, Jen? Napag-usapan namin kahapon na, Sen. Kung ako pa yung walang sinasabi, ako pa yung ginagamit. Kasi Sen, parang ang pangalan niyo po ngayon ay phenomenal Pagka binanggit po ang Rodante Marcoleta, pag tinype mong gano'n sa parang langgam yan. Nakakita ng candy. Kukuyugin lahat kayo Kaya kahit nga, wala kayo, hindi kayo nagsalita, pero nakapost sa pangalan niyo, dinudumog agad, Sen. Pero kumikita ba sila dyan? Ay, malaki. Yun naman pala Kaya pala, Pero sana, kahit na kumikita sana sila,
Dapat wag silang mandadaya. Aha. Hindi mo sila pwedeng gumawa na, halimbawa, yung sinabi ko na totoo talaga. Opo. So, hindi na nga nakapandaya, nakatulong pa para malaman ng tao yung sinabi ko, kumita pa sila. Ba't hindi na lang ganun? Ay, hindi. Kasi may tinatawag ngayon na rage bait dyan ha? Sen, rage bait. Mas mabilis bang kumalat kung nakagagalit? Ay, oo. Ay, opo. Ba't di nila ipaling nila doon sa nakatutuwa? Baka mas ganun. Baka mas malaki pa yung kikitain doon Alam niyo naman ang mga Pilipino, Sen, mas gusto nila yung chismis kaysa sa mga totoong bagay. Siguro kung hindi mas masarap pag-usapan, no? Hanggang hindi nasasampulan, Sen. Kasi ba't hindi na lang kayong dalawang gamitin nila? Walang mag-engage, Hindi naman kami sikat. Sabi niya, Huyo, sino kayo? Pero ganun pa man, Sen, may pampalubag loob naman Huwag mo kayo magdamdam. Ano yun? May 500 ba? Hindi, lumabas ngayon, di ba? Doon sa isang, kayo po ang top 3 performing senator ng ating bansa. Sa survey, Sa kabila nung lahat ng ginagawa sa inyong paggulapol, mga negatibong bagay, sabi nga namin kahapon, first time senator, wala pang isang kalahating taon, kayo po ang na-appreciate ng taong bayan. Sana, ang dami nyo nalagpasan. Baka fake news na naman yan. Hindi naman. Hindi naman po. Mukhang totoo naman po. Paano natin malalaman kung totoo yan o hindi? Ipakita nga natin, direct, kahapon, diniscuss din namin ni Nelson yung bagay na yan, Yung fake news to kasi kayo mismo yung nag-post nito, Hindi, kakagaling ito sa numero. Numero, yung survey firm. Best performing senator. Isa pong, nag-conduct ng survey, Yung numero. Yan. Yun naman sa ng mga pampalubaglog. Sabi nga namin kahapon, kahit na hinihila kayong pababa, ang taong bayan po naman na-appreciate ang inyong ginagawa sa kanila. Nelson, kung halimbawa yung mga third party and independent fact-checkers, halimbawa ng Meta. Napakalaki ng papel niyan, Sen. Tama kayo. Kung sila ay independent o kaya objective, alam nila na fake news, para makatulong sila, pwede maging vigilant sila at proactive talaga para i-take down kagad. Para sa ganun, nasa-save nila sa pagkaligaw yung ating mga kababayan. Ba't hindi ganun ang gawin nila? Bakit meron pang fact-checkers kung wala rin naman palang masyadong naiko-contribute? Parang nananatili pa rin naikakalat sa maraming mga taga-subaybay o sa mga tao. Yan nga po ang ipinagtataka natin sa Minsan nga, di ba, minsan ng gobyerno nagreklamo na dyan, di ba, Nelson? Naalala mo na bakit kapag ka-anti-government, hindi dinadown. Pero kapag yung mga nakalipas na administrasyon, pero kapag minsan mga pro-government na mga minsan dinadown nila yung mga post na ganyan, mukhang, aywan ko lamang po. Selective po yung mga fact-checker na ito parang masasabi mo na bakit ang Meta ba hindi siya makakakuha ng independent-minded o kaya objective na fact-checker para sa ganun ay makasiguro siya? May dapat nga. Kapag ang kinuha mo ay may kinikilingan na sektor halimbawa, hindi siya talaga fact-checker. Tama. Selective siyang fact-checker. Hindi maganda yon. Isa po yan. Dapat kapag nahirang kang ganun, tungkulin mo kahit sino pang masagasaan, wala kang kikilingan. Yun ang talagang tunay at mapapakinabangan na fact-checker. Alam mo, tama po kayo. At naalala ko minsan, may pahayag dyan si DICT Secretary Henry Aguda. Ang problema po kasi walang opisina ang social media sa Pilipinas Pumupunta pa po ng Singapore, di ba, Nelson? Ang kanilang main office, kaya ang kinuha ata sa Pilipinas, fact-checker lang, Sen. Yun ata ang isa sa mga, sa kabila ng ang Pilipinas, ay isa sa pinakamaraming gumagamit po ng social media. Ang problema ko lang naman yung fact-checker na kanilang ma-appoint, dapat talaga yung objective, yung walang kikilingan, para makasiguro tayo. Yun lang naman ang inihingi natin sa Meta. Tama po. Well, sana ngayon, so i-down na ba? Kailan pa bang bago nila i-down yung post na yun ni Cap Joey na yun, Kagawad Joey na yun? Sana, pag nakikinig sila ngayon,
Ora mismo sana makagawa sila ng paraan para ma-take down. Ayun. Di ba? Oo. Kasi kung fake news, hindi pakikinabangan eh. Totoo po. Makakapanlin lang sila ng maraming tao. Oho. Ayun. Palagay mo na, Son. Ang problema, paulit-ulit ito eh. Oh? Kailangan talaga may masampulan. Kasi hindi lang kayo, Sen, ang biktima nito eh. Marami ng personalidad ang kunwari ay sinabi, hindi naman pala. Oo, apakarami. Pero yung ano ba, yung parusa ba ay parang i-take down mo lang? Mukhang ganun Wala po wala bang magiging pananagutan kung sino man yung... Wala bang magagawa yung Meta na kilalanin, matukoy, kapag natukoy, ano ba yung kanyang responsibility? Ano yung kanyang magiging liability? Oho. Napaparusahan ba? At kung mapaparusahan, ano bang parusa para sa kanila? Nako, wala Sen eh. Sa Meta, part ng ano lang Meta, yan. wala eh, no? Maliban na mag-file kayo siguro ng kaso. Aanuhin ka doon lang eh. sa nag-post. Ang pinakamabigat na parusa ng Meta dyan, i-deactivate lang yung account mo. Oho. Yung hindi ka na makakapag- Sa ngayon, ganun lang. Kasi maaaring yan, dumami o kaya pati yung extent ng kanilang panlilin lang, malay mo sa susunod na mga panahon ay mas lalong lalalim, magiging, anong tawag doon? Magiging malala at saka yung gagawin nilang pamamaraan ay magiging mabalasik. Totoo po yan. Maaaring nakakatakot. Maaaring magkaroon pa ng damage sa sa mga kababayan nating makakakita. Wala ba silang iniisip na pamamaraan para matakot man lang o kaya kahit anong paraan lang. Kasi ngayon kasi, pagka tinake down mo lang, ngingiti-ngiti lang yung may-ari ng account. Ayun nga po. Gagawa ng bagong account yan. Napakadalis pa na magbuhat ng account. Ano, ha? Ay, nako. Anyway, ayan po ang dilemma natin kung ang pag-uusapan natin ay social media. Ayun. So, ano pa? So, okay na tayo doon, Sen, sa budget natin. So, magantabay tayo para ho sa third and final reading sa Senate. Ganun nga ang mangyayari. Pero gusto mo, sabihin ko sa iyo yung mga na-contribute natin. Interesado ako dyan, Sen. Para maintindihan naman ng mga kababayan natin. Paano ba yung mga pamamaraan? Ano bang ginagawa nila? Opo. Kasi yung budget na natapos, halimbawa, natapos na sa mababang kapulungan, yun ay dadali nila sa Senado. Yun naman ang titingnan ng Senado para sa ganun, rebisahin uli. Kaya makikita mo, pangkaraniwan na yung ginawa ng mababang kapulungan, kung tawagin yun ng HGAB, ibig sabihin, General Appropriations Bill na nanggaling sa mababang kapulungan. Yung ngayon ay hihimayin at gagawa ng report ang Senado. Ang tawag namin ay committee report. Opo. Ngayon, yun na ngayon ang magiging basihan nung pag-aaral at kung makakapag-introduce ng mga amendments, institutional and otherwise. Institutional, pagka sa ahensya, halimbawa, nakakita ka ng budget na alam mong parang hindi naman tugma doon sa kanilang ginagawa. Gaya ng binanggit ko kanina sa iyo, yung NTC, nakita ko yung kapabayaan na sipisipin mo naman, bumili sila ng equipment. Napakaganda nung layunin dyan, Nelson. Opo. Yung equipment, meron siyang kakayahan na tulungan ang pamahalaan para ma-detect ang terrorism. Opo. Binili na itong equipment na to 2021, 2022, panahon pa ng pandemya. Oho. At pagkatapos ay meron pang kakayahan para sa mga panahon ng sakuna, halimbawa, may mga paglindol, pagyanig, may natabunan ng mga kababayan. Magagamit mo ito para sa ganon, ma-detect mo kung nasaan yung mga natabunan. Maski sa mga nabaha, yung mga nalunod, makikita mo. Ngayon, yung dalawang equipment na yon, binili nila ng halos 1 bilyong piso. Wow, napakamahal pala. 2021, 2022. Opo. Napansin ko, dun sa isang component, 390 million, pero nung makita ko sa kabilang impormasyon, local lang pala ang nag-supply. Binili niya dito mismo sa ating bansa. Parang trader lang yung nakausap ng NTC. Okay. So, nabili niya 24 million yung isang component.
ipinasa nila sa NTC 390 million. Wow! Laki. Pagkatapos, para magamit mo yon, meron pang budget na 20.8 million na training. Mag-training kayo dahil sa paggamit. O isang training na gagawin sa isang araw sa Singapore at saka mga ilang araw sa Israel. Ngayon, naglista sila ng mga pangalan. Ng mga tao mag-training. Parang nakita ko mga 8 hanggang 10 tao yun. Ano? Okay, Ni-reject ng Israel dahil yung mga tao, nung inanalyze niya, hindi sila yung dapat mag-training. Hindi qualified. Kasi technical talaga eh. May pagka-anti-terrorism pa yun. Ni-reject ng Department of, Ministry of Defense ng Israel. Sa mga hindi natuloy yung training. Nako, Pero pinalitaw ng NTC na nag-training sila. Aba, magaling, Then, ni-require ko sila, sige ka, pakita ninyo yung dokumento. Anong training. Pinakita nila ngayon, nag-seminar sila. Iba ka ako yung seminar sa training. Tapos, sige, para makita natin kung functional yan, dali nyo rito. Nagkasundo. Doon pa lamang sa parking, sabi ko doon sa mga staff ko, salubungin nyo sila. Okay, opo. Ayaw kung aakyat sila rito ang dadali nila ay yung mga equipment na kung saan-saan lang nila kinuha. Opo. Baka mamaya hiniram lang nila, ganyan-ganyan. Ito kako yung mga serial number, kailangan ito yung ipakita nila. Opo. Hindi na natuloy yung makiat kasi hindi nila na-present yung mga merong serial number. So, hindi functional talaga. Pakalaking kalokohan ang ginawa. Kaya sabi ko, nakita ko, Opo. sabi ko, bawasan natin ka ako. Masyadong marami ang budget nila. Dadalhin natin sa CICT yung iba. Sa CICC, opo. CICC, sapagkat yung CICC, yan ang maraming ginagawa para sa ganun ay mailigtas sa maraming mga kamalian at misinformation ng ating mga kababayan. Katulad nga ang diniscuss natin kanina. Yes po. Bigyan ko kayo ng halimbawa, Nelson. Halimbawa, yung binabanggit ko kanina na ito yung tupad. Alam niyo ito yung emergency na trabaho na ibinibigay sa ating mga kababayan na walang trabaho. Yes po. Magtatrabaho siya ng mga ilang araw. Katapos, kung ilang araw yun, babayaran ka ng minimum wage, ano? Under dole po yan. Opo. Oo. Kaso, itong ayudang ito, maraming pagkakataon na na-flag na ito ng COA. Ibig sabihin, minsan, yung pagkakalista, mali. Yung ipinagtrabaho ng araw, dinagdagan lang, hindi naman gano'n, ano? Nakita ko dito sa 2026 budget na committee report na namin. Dumaan na sa, dumaan na sa amin. Committee report na ito, 11 billion mahigit pa rin. So sabi ko, nagmungkahi ako na tatanggalin ko yung 3 billion dito. So invest na 8 billion plus 11 billion, magiging 8 billion na lang. Saan ko dadalhin yung Saan ko dadalhin yung 3 billion? O sabi ko, yung 1.5 billion dadagdagan ko ng budget yung high value crops ng Department of Agriculture. Okay, opo. Dahil sa akin, mas importante ito, dahil yung high value crops dyan, ang dami ngayong mga ibang bansa na gustong mag-import ng mga produkto natin, katulad ng durian, yung saging, yung mangga, at saka yung coconut. Opo. Ngayon, yung isa pang 1.5 billion naman ay sa procurement at ng equipment ng kanilang mga pasilidad. Sa mga binibigyan ko ng importansya yung mas kakailanganin natin. Kasi dito merong potential sa export ito Opo. Kasi isa sa nakita ko nung bumisita sa atin yung ambassador ng Egypt, kinwento niya sa akin yung kanilang kagustuhan na mag-import ng durian Oo, tsaka yung mahilig pala sila sa durian. Oo, mangga at tsaka yung coconut. 3 yung binanggit niya sa akin. Opo. Ito pa. Yung National Irrigation Administration, bagamat alam ko, NIA. napaka-importante ng patubig. Kaya lang, nakita ko yung
yung balog-balog Sa Tarlac, project. Balog-Balog Dam. Tagal na yan, Sen. Oh, yun, alam mo pala yun. Pakatagal na ho. Bata pa kami. Itong balog-balog irrigation system, panahon pa yan ng tatay ng ating Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Ganun po. Ang pinagmulan yan, ang project na yan ay gagawin sa Ilocos Norte. Ay, Ilocos Norte, hindi po dapat Tarlac ito. Hindi dapat Tarlac yan. So, before 1986, ang tawag dyan, Ilocos Norte Irrigation Project. INIP. Inip. Kaya pala nakakaya. Yun ang acronym niya, INIP. Na-depose si President Marcos, di ba? Natanggal. Nag-take over si Cory Aquino. Mrs. Aquino. Apo. Ngayon, sabi ni President Cory, dali sa Tarlac yan. Ayun. So yung project na yan, ginawang balog-balog. Balog-balog. Nung nag-interpellate nga ako dito, mula sa INIP ka ako, ang acronym na INIP, naging buwisit ka ako. Alam niyo kung bakit? Bakit? Bakit nga? Balog-balog water irrigation project in teleserye, sabi ko. Di ba? System in teleserye. Buwisit. Kasi mahigit 20 taon na hinihintay ng mga taga-Tarlac yan. Opo. Lalo na to sa barangay namin. Sinabi ko sa inyo na ako, farmer naman ako. Lumaki ako dyan. Hanggang sa maging senador ako, ni isang metro ng irrigation, wala. Opo. Landlock ang Tarlac. Sabi ko, importante sa akin ito, kaya kailangan ayusin natin. Napansin ko ngayon, ang daming issues. Mula sa pagkakabidding, pagkatapos yung terms of reference, kino-question, pagkatapos yung isa sa very essential na requirement, yung SLCC. Kasi pagka ikaw, malaki ang project na ito, Nelson, isa sa requirement, yung bidder, magpapakita ka ng tinatawag na SLCC. Single largest contract completed. Para sa ganun. Yung pinakamalaking kontrata. Para sa ganun, ma-validate nila, ma-assess nila. Ito ba competent ito? Kayang gawin. At least kalahati ng project value ay magpakita ka ng project na ginawa, may kaugnayan dito. So ang tawag nila, single largest SLCC. Completed project. 7 billion mahigit ito. So ang dapat mong ipakitang project na nagawa mo na 3.7 o 3.5 billion. Mahigit doon sa 3 billion. Opo.